Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Simula ngayong araw, ituturing ng kolorum ang mga jeep na hindi nagpaka-consolidate yung kanilang pong prangkisa para sa PUV Modernization Program. Git ng LTFRB, wala na extension para sa consolidation. Hindi pa naman daw manghuhuli sa ngayon. Padadalhan muna ang driver ng show cause order at paliwanagin sa loob ng 5 araw. Kung hindi raw katanggap-tanggap ang paliwanag, kakanselay na ang kanilang prangkisa. Kahapon, marami ang humabol na magpa-consolidate at ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis. Sinita ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng isang motorcycle rider na dumaan sa EDSA busway sa bahagi ng Santolan. Pero imbes na tumigil, bumusina lang ang rider at dumire-diretso. Tila naka-uniforming MMDA for enforcer ang rider. Iniimbestigahan na ng MMDA kung tauhan ba talaga nila ang rider. Sabi ng MMDA, tauhan man nila o hindi, mananagot ang rider na maaaring pagmultahin ng hanggang 30,000 piso. Pinagbabaril ng riding in tandem ang isang traffic enforcer sa Bacoor, Cavite. Base sa investigasyon, 4 na beses malapit ang binaril ang biktima habang naka-duty nitong Lunes. Namatay sa ospital ang enforcer. Nangangalap pa ng CCTV footage ang pulisya para matukoy ang mga dinaanan ng mga salarin. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy at iba pang ahensya na pabilisin na ang mahakbang para maraming mahikayat na gumamit ng electric vehicle sa bansa. Narito ang aking unang balita. Kasabay ng huling araw ng consolidation para sa jeepney modernization, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos sa Energy Department at iba pang ahensya na madaliin ang mga hakbang para dumami ang electric vehicles kahit pampublikong sasakyan. Sa datos ng DOE nitong 2023, nasa humigit kumulang 7,000 lamang ang mga rehistradong e-vehicle sa bansa. Wala pa sa 1% ng mga mahigit 14 na milyong rehistradong sasakyan sa bansa. Pangunahing dahilan dito, ang mas mataas na presyo ng e-vehicles na mas mahal ng 20 hanggang 50%. We just have to address the worries kung magkakaroon ng transition. Yun yung upfront cost, yun yung saan ba pwedeng magpa-charge, yun yung ano pa ba yung mga pwedeng pag-ipunan o paggastusan at kung may financing bang available for that. Kung ang isang karaniwang dimaki ng modern jeep nagkakahalaga ng 2 million pesos halimbawa, ang kaparehong electric jeep nagkakahalaga na hanggang 3 million pesos. Pero babawi umano ito sa mas maliit na gastos sa gasolina o krudo araw-araw. Sa pagtaya ng DOE, ang sasakyan de gasolina 5 pesos kada kilometro ang gastos. Sa diesel, 11 pesos kada kilometro, pero sa e-vehicle, wala pang 2 piso kada kilometro. So yung electric vehicles have 65% lower operating cost than the traditional, conventional vehicles, PUVs. So we estimate na magkakaroon tayo ng 2.4 million savings over a 15-year period using electric vehicles for public transportation. Balak palitan ng e-vehicles ang 10% ng mga sasakyan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ilang hakbang para mahikayat ang mas nakararami na mag-e-vehicle ang inilatag ng pamahalaan mula sa pagsuspindi ng import tariff, excise tax exemption, prioridad sa pagproseso sa LTO at LTFRB at meron tayong electric vehicle exempted from the Vehicle Volume Reduction Scheme or the number coding scheme. Kaya pag hinuli tayo ng MMDA, number coding, pag nakitang electric vehicle, walang offense, exempted. Bukod sa pagsasaayos sa infrastruktura tulad ng charging stations, bahagi ng programa ang pagsasanay sa mas maraming trabahador para kalaunay magkaroon ng manufacturing ng e-vehicles at mga bateryang ginagamit sa mga ito. Kinuwestiyon ng Senado ang isang pharmaceutical company na nagre-recruit umano ng mga doktor para ireseta ang kanilang mga gamot kapalit ng komisyon at insentibo. Ayon kay Senador J.B. Ercilio, tila multi-level marketing scheme ang operasyon ng Belkens Pharma Incorporated na may mga doktor na investor. May mga insentibo raw sa mga doktor gaya ng bonuses, luxury goods at mga biyahe abroad. Binibigyan din umano ng luxury cars ang mga doktor ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Nanindigan naman ang Belkens na wala silang nilalabag na batas. Ang cheque na ipinakita sa pagdinig, hindi raw komisyon kundi discount na ibinigay sa doktor. Ang luxury car naman daw hindi incentive kundi binili raw ng doktor sa kanilang kumpanya.
Inamin ng Belkens na may mga biyahe ang mga doktor sa ibang bansa pero para daw yun sa dagdag kaalaman at skills upgrading. Nag-iimbestiga na rin ang Department of Health, Professional Regulation Commission at iba pang medical associations sa issue. Mga kapuso, update naman sa mga maiinit na laban sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament. Sa Women's Volleyball, panalo ang Letran Lady Knights kontra sa LPU Lady Pirates. Nukuha ng Lady Pirates ang first set pero nanalo ng 3 sunod-sunod ang Lady Knights. Panalo rin ang San Sebastian Lady Stags kontra sa EAC Lady Generals. Ang final score, 3-1. Sa men's volleyball naman, wagi ang Letran Knights laban sa LPU Pirates. Nagtie muna sa 1-1 ang score bago tuloy ang makausad ang Knights. Live mapapanood ang mga laro sa GTV, pati na rin sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports. Igan, kung dadaan po kayo sa EDSA, abiso po. Sarado na ang bahagi ng EDSA Kamuning Flyover para sa pagsasaayos ng tulay. Kumusta kaya ang traffic? Alamin natin sa unang balita, live ni Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Dagdagan ng oras ng biyahe kung dadaan sa southbound lane na malapit sa EDSA Kamuning sa Quezon City dahil ngayon yung unang araw na isinara yung Kamuning flyover dito sa may southbound lane kaya asahan ang pagsikip ng daloy ng trapiko rito. Madaling araw pa lang may pagsikip na ng daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA Kamuning sa Quezon City. Ngayong Labor Day kasi, unang araw rin ng pagsasara sa bahagi ng Kamuning flyover southbound lane para sa preventive maintenance. 1.5 lane ang hindi magagamit, ang karaniwang ginagamit ng mga motorista. Mananatiling bukas ang isang lane na nakalaan para sa EDSA Bus Carousel. Pinangungunahan ng Department of Public Works and Highways ang pag-retrofit para tiyakin ang structural integrity ng flyover. Para maibisan ng deadlock, minumungkahi ng MMDA na gamitin ang mga mabuhay lane malapit sa flyover, gaya ng Mother Ignacia Avenue, Panay Avenue o sa Eugenio Lopez Jr. Drive. Hanggang sa October 25 ang pagsasaayos ng EDSA Kamuning Flyover. Igan, holiday ngayon kaya hindi ito yung karaniwang density ng mga sasakyan. Pero kahit na, meron pa rin kaunting pagbabottleneck dito sa area na ito. Makikita ninyo dito sa ating likuran na meron ng mga mark din ng mga concrete barrier na talagang nagsaseparate dito sa lane na hindi maaaring gamitin. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bam Alegre, para sa GMA Integrating News. Tinatalakay na sa Senado ang panukalang ibalik sa dating schedule ang pagbubukas ng klase. Isinasaalang-alang dyan ang epekto ng tag-init at tag-ulan sa mga estudyante at guro. May unang balita, si Dano Tingkungko. We can still see here that in both stations, in Metro Manila, we can still see that during the month of May, mas mataas pa rin yung kanilang heat index values. And typically, yan ang sabi ng Pag-asa sa pagdinig ng Senado sa kung dapat ibalik sa Hunyo ang pasukan sa eskwela. Kung gagawin yan, maiiwasan daw talaga ang matinding init tuwing Abril at Mayo. Yun nga lang, matatapat naman sa tag-ulan, bagamat piling araw lang naman yung sobrang lakas niyan. the pros are, there would be a decrease in the number of school days with extreme rainfall, so somewhat beneficial then. But, and also reduced tropical cyclone-related cancellation of classes. Sabi nga ng Department of Health, ang ulan na iiwasan. Pero ang init nararamdaman kahit saan. Sa tag-ulan po, ang iningatan po natin ay tayo'y mabaha. Tayo ay manunod. Pero sa tag-araw po, ang iniingatan po natin ay tayo ay hindi maapektuhan ng init. Pero tila wala nang dapat pagtalunan dahil sinabi ng DepEd na nagsumiti na sila sa Pangulo ng mas agresibong pagbabalik sa dating school year dahil siya ang may kapangyarihang magdesisyon yan. Sa bagong plano, kukulangin ng 15 araw ang pasok ng mga estudyante. Pwede naman daw itong punan ng Saturday classes. Resulta raw ito ng dati ng survey kung saan hindi talaga init ang idinahilan ng mga sumagot. The position taken by the Department of Education and the gradual reversion to the April-May school break was based on the preference of majority of the general public, the significant economic impact of summer breaks as a tourism drive for local destinations in the country. The decision of gradual revert to April-May school break was not brought about
by climate or weather considerations. Habang wala pa yan, may kapangyarihan ng mga school administrator na magsuspende ng klase o mag-shift sa alternative delivery, kaya hiling nila ang mas detalyadong heat index mula sa PAGASA. We are hoping that PAGASA could help us with this because the arbitrariness, as you mentioned, is like, well, in comparison typhoons, we can actually see typhoons, but for heat, we can only feel them or feel it. So it becomes more subjective for something that we just feel than something that we see. Currently, we are exploring methods in order for us to estimate the values of temperature for a particular location in the absence of a sensor, for instance. We are looking at the possibility of utilizing physically based models wherein considerations of elevation or topography for a particular location is being considered. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa may Espanya, partikular dito sa may Pinoval Street, no, dito sa Maynila, kung saan nagsimula na po magtipon-tipon ngayon ang mga grupo ng mga manggagawa ngayong Labor Day. At kabilang nga po sa kanilang mga panawagan ay yung 150 pesos across the board daily recovery increase. Ang sinasabi ng DOLE ay naipatupad na ng Regional Tripartite Wage Board yung aumento sa mga sahod ng mga manggagawa. Pero nandito pa rin po yung mga manggagawa, napakarami po nila na nananawagan pa rin po para sa wage increase. Ang kanila pong sinasabi ay kailangan nila ng nakabubuhay na sahod. Kaya iba't ibang mga grupo po yung mga naririto. Merong Piston, merong Kilusang Mayo Uno, may TUCP, Trade Union Congress of the Philippines. At sa punto pong ito ay makakausap natin ang isa sa mga working student. Anong pangalan mo? Daniela Riego po. Saan ka nagtatrabaho? Sa isang BPO company po. Okay. Kumusta ba ang sahod mo doon? Yung sahod po namin sobrang baba talaga, hindi po talaga siya sasapat para kahit sa tulad ko na nag-aaral habang nagtatrabaho. Magkano sa tingin mo yung dapat na isinasahod ng mga katulad mong nagtatrabaho? Para po sa akin at para po sa nakararami, mahalaga na talagang binibigyan ng DN yung hirap, tinutumbasan sana siya. So, yun po, gusto ko po sana na ma-push yung national minimum wage na 1,100 na ayun, tanggalin na din yung mga yung regional na pasahod. Kasi talagang kung tutusin naman sa Pilipinas, hindi naman nagkakaiba yung gastusin sa kada region at patuloy na pataas ng pataas yung gastusin kahit saan ka man na bahagi ng Pilipinas. Alright, maraming salamat sa iyo at sana marinig ang inyong mga panawagan. Samantala mga kapuso, yan, papakita ko sa inyo, iba't ibang grupo na nga yung mga nagtipon-tipon dito. Medyo okupado na nila yung bike lane at saka yung isang lane pa rito sa may Espanya. Kaya nakikita natin, medyo nagsisikip na rin yung daloy ng trapiko rito dahil okupado na nga nila yung ilang lanes dito sa Espanya. Sa punto pong ito, makausap naman po natin si Ian Porquiao, from Bien Philippines. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, good morning po. Bigyan nyo lang po kami ng idea, ano po ba ang isinusulong, ipinaglalaban ng mga nagpo-protesta ngayon? Kasi sinasabi po na Regional Tripartite Wage Board, nauna na yung regalo sa mga manggagawa. Katunayan, napatupad na po yung mga aumento sa sahod. So, ano pa po ba yung hinihiling ninyo? Actually, kami po sa BPO Industry Employees Network Philippines, mga manggagawa sa call center, hindi nga kami covered nitong aumento sa sahod na sinasabi ng Department of Labor. In fact, yung binigay nilang 35 pesos or 30 pesos noong nakaraang taon, halos barya na nga lang siya kung i-consider natin yung inflation. Marami na pong pag-aaral nagsasabi na yung living wage kailangan 1,200 kada araw, yung sasahurin ng mga manggagawa, pero hindi nga sapat yung binigay nilang aumento sa sahod. So ngayon, sa tingin nyo, dahil nga napatupad na yung aumento supposedly at after 1 year pa ulit magpupulong-pulong, ano sa tingin nyo yung kumbaga magiging target ng inyong sigaw at sa tingin nyo maririnig pa ito? Well, ang pangunahing panawagan natin ngayong Mayo 1 is itaas ang sahod across the board.
sa bahagi ng BN Philippines, ang gusto sana natin magkaroon ng 31,000 entry level sa lahat ng mga call center sa buong Pilipinas. At dagdag na riyan, sinusuportahan din natin yung panawagan na living wage. Gusto natin na maging maayos at maging desente ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan, pero hindi nga ito maibigay ng gobyerno. Simpleng 150 pesos na wage increase or kahit yung 750 across the board wage increase, hindi nga nila maibigay. So ibig sabihin, wala tayong maaasahan sa administrasyon ni Marcos. Nakausap niyo na po ba ang Department of Labor and Employment kaugnay nito para mas maging, kumbaga, sit down and yung inyong pag-uusap, mas maging, kumbaga, marinig talaga? Actually, ilang beses na po, no, mula pa noong high-level tripartite mission hanggang sa mga regional wage consultations, ilang beses na tayo nagbigay ng ating position paper na gusto natin na magkaroon ng living wage dito sa bansa natin. Alright, so from here, kayo po ay magmamarcha papuntang? Yes po, mula rito po magmamarcha po ang buong hanay ng mga manggagawa papuntang Mendiola. Inaantay lang po natin iba pa nating mga kasamahan at tayo po itutungong Mendiola. Maraming salamat po, Sir Ian from BN Philippines. At ingat po kayo sa inyong protesta. Happy Labor Day po. Samantala mga kapuso, meron din po iba pang mga grupo ng mga manggagawa na nagsasagawa rin po ng kanilang kilos protesta. Ngayon pong Labor Day at sila po ay papunta rin ng Mendiola. At live mula pa rin dito sa Maynila, may unang balita si James Agustin. Good morning, James. Kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa kinalalagyan mo? Maris, good morning. Hanggang dito na lamang sa baging ito ng Recto Avenue sa panulukan ng Nicanor Reyes Street, pinayagan ng mga pulis na magsagawa ng programa itong mga miyembro ng WPL o Workers for People's Liberation. At tulad na nakikita nyo sa aking likuran, kanina ay nagmamarcha sila patungo sana sa Mendiola pero hinarang na sila ng mga pulis na miyembro ng CDM unit ditong Manila Police District. At papakita ko lamang yung hanay ng mga pulis. Ito po yung lane ng Recto Avenue na patungo sana sa area ng Mendiola. Bago nito, Maris, una kanina nagtipon-tipon at nagsama-sama itong miyembro ng WPL sa Recto Avenue malapit sa panulukan ng Quezon Boulevard. Dala-dala nila yung mga placard kung saan nakasaad ang kanilang panawagan. Kabilang dyan yung pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa, pagpapababa sa presyo ng mga bilihin at libreng pabahay mula sa gobyerno. Alas 6:40 ng umaga na magmarcha sila patungo sana sa Mendiola kung saan sila magsasagawa pa na maiksing programa pero hinarang na nga sila ng mga pulis pagsapit dito sa panulukan ng Nicanor Reyes Street. Nakabantay naman yung mga tauhan ng Manila Police District dito at hindi na nga daw sila papayagan na makarating ng Mendiola. Ang ipinapanawagan namin talaga, legislated wage increase. Kailangan na ng mga manggagawa na dagdag, masyadong naiiwan na ang sahod. No? Particular, dapat nga living wage. No? Pero, siyempre, kung anong kayang ilaban naming mga manggagawa, kahit papano, kailangan talaga magkaroon na ng dagdag ngayon. Ano? Kasi matindi na talaga ang epekto ng krisis sa buhay ng mga manggagawa. Samantala, Maris, nagpapatuloy yung programa ng mga miyembro ng WPL at dito na nga lang natuloy yung programa na dapat sana ay sa Mendiola at hindi pa natin nakakausap ulit yung Secretary General nila kung ano ba ang plano nila pero nasakop na itong mga miyembro ng WPL itong isang lane ng Recto Avenue na patungo sa area ng Mendiola at nagdudulot na po ito ng bahagyang pagbibigat sa traffic. Yan muna yung latest mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nakikiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng Labor Day. Ayon sa Pangulo, kinikilala niya ang mga sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino para itaguyod ang ekonomiya ng ating bansa. Binigyan diin ng Pangulo ang mga naninindigan sa karapatan ng mga manggagawa at sa kanilang mga hinaharap na issue. Asahan daw na patuloy ang pagsuporta ng gobyerno sa mga manggagawang Pinoy. Dagdag mo ng pinsala mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR matapos ang panibagong pambobomba ng tubig ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Naglagay rin ng floating barrier ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc kung saan papunta ang mga barko ng Pilipinas. May unang balita sina Ian Cruz, Rafi Tima at Marisol Abduraman. Yan! Ganito kalakas ang pag-water cannon ng China sa BRP Dato Bangkao ng BFAR.
Kasama noon ng Dato Bangkaw ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard para sa maritime patrol at pamamahagi ng pagkain at diesel sa mga mangingisda. Ayon sa PCG, 4 na China Coast Guard at 6 na Chinese militia vessel ang nagsagawa ng dangerous maneuvers at nangharang sa mga barko ng Pilipinas. Sobrang lakas. Bago mag-alas 10 ng umaga, nang malapit na ang mga barko sa Baho de Masinloc, binomba ng tubig ang BRP Dato Bangkaw at tinamaan ang starboard aster nito. Habang tuloy sa pag-water cannon, nagkabanggaan ang China Coast Guard at ang BFAR vessel. Nangamoy! Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, napinsala ang ilang aparato ng barko, kabilang ang electrical navigation at radio systems nito, matapos ito bombahin ng tubig ng di bababa sa 8 beses. 3 beses din itong binangga ng CCG at Maritime Militia. Balik tayo! Balik ka! Sa kuha namang ito mula sa PCG, kitang pinagtutulungan ng 2 barko ng China ang BRP Bagakay ng PCG. Malayo pa sa Baho de Masinloc, sumalubong na agad ang 3 barko ng China Coast Guard. Sa di kalayuan, nakaalalay sa kanila ang isang barko ng Chinese Navy. Sa isang punto, napahiwalay ang kasabay naming BRP Dato Bangkaw ng BFAR sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard matapos humarang ang isang malaking barko ng China. Para makalusot, nagsagawa ng mga evasive maneuver ang sinasakyan naming barko. Patuloy yung aming takbo pero dikit na dikit itong Coast Guard ship ng China. Napakadelikado ng ganitong maneuver. Dahil anumang pagkakamali, pwede kami magbanggaan. Siguro mga 20 to 30 minutes na parang cat and mouse yung labanan. Yung BFAR ship, hinarang. Kaya nag-maneuver itong sinasakyan naming Coast Guard ship para makaiwas. 8 barko ng China ang salit-salitang humaharang sa aming daraanan hanggang sa makalusot ang Coast Guard ship sa tila blockade ng China patungong Baho de Masinloc. Nakapag-maneuver yung aming kapitan para malusutan itong nakasunod sa aming Coast Guard ship ng China. Ang direksyon kasi ng Scarborough Shoal ay dito. Pilit kaming pinapapunta ng Chinese Coast Guard dito. Pinapaiwas kami, talagang inaharangan kami para makapasok sa Baho de Masinloc. Pero ngayon, ito na yung direksyon ulit namin, papunta ng Baho de Masinloc. 2 Chinese militia boats ang nagtangkang humarang sa aming dinaraanan pero madali itong nalusutan ng BRP Bagakay. Ilang sandali pa, narating na namin ang mismong bukana ng Bahura, isang pambihirang pagkakataon para sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Pero agad din kaming inabutan ng mga barko ng China Coast Guard. At wala pang ilang minuto, agad na nilang binuksan ang kanilang water cannon. Ito yung isa sa mga bibihirang pagkakataon na with water cannon yung Coast Guard ng Pilipinas at ginagawa ito ngayon ng China Coast Guard dito sa may Baho de Masinloc. Dahil sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. Noong una'y tila warning shot pa lang ang pagbuga ng tubig ng China Coast Guard Ship 3105 sa aming sinasakyan na sinabayan din ng pagbuga ng water cannon ng CCG 5303. Maya-maya pa, pinatamaan na ang aming sinasakyang barko. Dahil nagpapalipad pa ako ng aking drone, hindi ako agad nakapasok ng barko para magkubli. Ang mismong bridge ng barko ang tanging humarang sa akin at sa malakas na buga ng water cannon. Pinaliguan na ako ng water cannon ng China Coast Guard. Pasok na muna ako. Tumagal pa ang magkabilang pag-water cannon ng China Coast Guard sa aming sinasakyan habang nagmamaniobra ang kapitan para iiwas ang mahalagang gamit sa labas ng barko. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship. Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, ramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. Natigil ang pansamantalang pagbuga nila ng tubig matapos ang ilang ulit na pagradyo ng Philippine Coast Guard sa mga dayuhan. Stop your water cannon. You are posing danger to our vessel. This is against the international and Philippine national laws. Over. Sa lakas ng water cannon na ibinuga ng China Coast Guard, nasira ang kaliwang railing ng BRP Bagakay, kabilang na ang LED panel na nakakabit dito. Ang canopy sa likuran ng barko, nagkayo-piupi rin at hindi na raw mapapakinabangan. Pero hindi pa pala tapos ang China Coast Guard sa pagbuga ng kanilang water cannon. Hindi tumigil ang China Coast Guard hanggang sa lumayo sa Baho de Masinloc ang sinasakyan naming barko. At kahit palayo na kami sa Bahura, patuloy pa rin sumunod ang mga barko ng China. Sa tuwing tumitigil ang aming barko, binubuksan nila ang kanilang water cannon na tila babala sa amin na lumayo na. Dahil sa pag-water cannon ng China Coast Guard, hindi na natuloy ang resupply mission ng BFAR sa mga mangis ng Pinoy sa Baho de Masinloc.
Pero tiyak daw, babalik ang mga barko ng Pilipinas para tulungan ang mga Pinoy na nagpupumilit pa rin mabuhay at makapangisda sa lugar na dekada na nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ayon sa PCG, muling nagkabit ang China Coast Guard ng 380-meter na floating barrier para harangan ang entrada ng Panatag Shoal. Ang pinsalang tinamo ng mga barko ng Pilipinas patunay raw ng malakas sa water pressure na ginagamit ng China sa pangaharas. Very rarely do they water cannon our Coast Guard vessel. No? So this could be an escalation in that sense, and I relate this to Greenback. Ayon sa China Coast Guard, pinalayas nila ang mga barko ng Pilipinas na nangihimasok nila sa Baho de Masinloc na tinatawag nilang Wangyan Island. Propesyonal at alinsunod daw sa batas ang kanilang ginawa at binaliwala raw ng Pilipinas ang kanilang mga babala. Ang Amerika naman nangako ng suporta sa Pilipinas bilang kaalyado nito sa pagtataguyod ng freedom of navigation at international law. Bago ito, mula pa noong nakarang linggo, namataan din sa dagat na sakop ng Bicol Region ang isang Chinese-flagged research vessel. 3 Chinese survey and research vessels ang namataan naman sa Ayungin Shoal. Ito ang unang balita. Ian Cruz, Rafi Timang, Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Igan, hindi na global warming kundi global boiling na ang tawag ng United Nations sa naranasan nating matinding init ngayon. At kaugnay niya makapanayan po natin si Jefferson Chua, campaigner ng environmental organization na Greenpeace. Magandang umaga! Magandang umaga po, Ikan. Kapag may global boiling na, indikasyon na ba ito na irreversible na ito? Yung epekto po ng climate change? Hindi pa po reversible ang epekto ng climate change. Although, masasabi po natin na maliit na po ang window of opportunity natin. Kung kaya't ganun na po yung lengguwahe na global boiling na po talaga, maliban po sa nararamdaman natin literal no, na kainit na ngayon, no, ay kailangan na pong mas urgent ang climate action around the world, no, with other countries, so especially yung mga developing countries po. So may solusyon pa? Yes po, hindi po nawawala yun sa horizon natin, no, na maliban po sa pagiging mas ambitious sa Paris Agreement, no, kailangan din po natin hanapan ng paraan upang managot ang mga malalaking fossil fuel companies na pinapakita ng siyensya na may kinalaman talaga, may attribution po talaga ang kanilang continuous na paggamit ng fossil fuel sa pag-init ng panahon. Pero sa kabila ng kaliwat ka ng mga pahayag, press conference ng mayayamang bansa kaugnay ng aksyon sa climate change, tila nabigo po ito dahil eto na nga, global boiling na ang tawag. Opo, at yung sinasabi po natin, no, yung window of opportunity is until 2030 na lang, no. Ang target po natin, no, ay hindi po lumampas ng average na 1.5 for 2030. Ang katotohanan dito ay mahirap na siya, no. Kung kaya't ang panawagan po talaga is maging ambitious talaga, no, ang mga targets ng ibang bansa at hanapan po talaga ng paraan para makapag-transition na away from fossil fuels yung mga kumpanya na to at panagutan sila sa historical emissions na nagdulot ng nararamdaman natin ngayon. Jefferson, nabanggit mo yung pananagutan ng mayayamang bansa. Di ba pwede tayong maningil sa kanila ng damages, tayong mga nasa third world country? Yes po. In fact, last year during COP, na nagawan po ng paraan na bigyan ng espasyo ang discussion ng tinatawag na loss and damage, no? Ito po ay isang mekanismo kung saan ang mga malalaking bansa, mga mayayamang bansa ay kailangan ng magbayad, no, sa mga developing countries dahil sa mga nararamdaman at naidulot ng mga climate damages. Ngayon po, ang pinaka mahalagang elemento dito ay hindi lamang po mga malalaking bansa ang mga magbayad, kundi ang mga malalaking kumpanya kung nasaan nandoon sila, no, sa mga malalaking bansa na ito. Yun po talagang pinaka-important kasi nakita po talaga natin na may clear link at clear attribution, no, ang continued business operations ng mga malalaking kumpanya na to sa nararamdaman natin ngayon. Ano ba yung senaryo ng paglalapan nitong nararanasan nating matinding init sa mundo?
mayroon bang next level pa yung global boiling na yan? May susunod pa ba? Sinasabi po natin na marami pong nagsasabi no, na ito na po yung simula ng nararamdaman nating limits ng climate natin. In fact, no, may forecast this week na aabot ng 57 degrees no, sa ibang panig ng bansa at foretaste pa lang ito ng totoong mararamdaman natin. So may lalala pa po, no? May mga systems na magfe-fail, no? Dahil sa init, no? At sa pagtaas ng temperatura, especially sa biodiversity side, no? Nakita po natin na may coral bleaching na pong naganap dulot ng pagtaas ng init ng panahon at syempre marami din pong mga biological systems ang mafe-threaten dahil sa pag-init ng mundo. So paano tayo makakatulong yung ating mga kababayan para maibsan itong epekto ng climate change? Ang isang pinakamalaking kailangan gawin ngayon no, ay makiisa po talaga at mag-demand lalo na sa mga politicians at sa mga policy makers natin na mag-enact po ng mga policies that are not only aligned with the Paris Agreement but also allows for space for climate accountability to happen. No? Marami na pong hakbang sa mga policy makers natin, ngunit kailangan po talagang lakasan po ang boses natin para kalampagin ang mga malalaking kumpanya ito. Marami na pong mga efforts, no, nakikita po natin from the youth sector, no, from different sectors of society na nakikiisa na po ang mga panawagan natin for climate accountability. Kung kaya't kailangan pong lakasan at ma-reflect po yung urgency ng tinatawag nating global boiling. Maraming salamat, Jefferson Chua ng Greenpeace Philippines. Ingat. Thank you po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.